Guys, welcome to my channel. And for today's video, i-share ko po uh, yung ilang buwan ka ba bago ma-homesick pagdating mo sa amo. Ako kasi, depende naman kasi yun. Ako, 3 months ako na homesick. Tapos, naalala ko lang yung mga anak ko na kailangan ko magtrabaho para sa kanila, para may maipadala ako buwan-buwan. Kasi guys, nanibago ako yung pagdating ko kasi yung first and second month ko pa lang doon, parang okay naman. Pagka third, parang umano na yung namumroblema na ako. Namimiss ko na yung pamilya ko. Gusto ko umuwi. Parang napapagod na ako. Feeling ko, stress na stress ako. Ganun ang feeling ko. Pero, tanggal ako sa amo ko. Kasi iniisip ko yung inabukasan kasi ng mga anak natin. Nagpipray na lang ako na sana matapos na, sana bilisan na yung buwan at taon para makauwi na ako. Mga ganyan na lang pinipray ko. Tapos tumatawag na lang ako sa kanila. Tapos pag nagtatanong sila kung kumusta ako, siyempre sinasabi ko na okay ako. Hindi ko sinasabi na homesick ako. Hindi, kasi ayaw ko nang malaman pa nila na namumblema ako doon. Kasi talagang gusto rin nilang umuwi ako pag ganun. Kaya sinabi ko na okay lang, trabaho ko. Okay lang naman yung trabaho ko. Kain ko, okay. Yung ugali, okay. Yun lang, hindi tayo sanay, lalo na first time. So, tapos ay naiiyak ka talaga kahit hindi mo naman sinasadya. Tapos pag-rest ko na, talagang buhos talaga ng luha ko. Sa umaga, namamaga pa yung ko. Sobrang miss ko talaga ng mga anak ko. Pamilya ko sa namin, sa lugar namin. Yung nanay ko, namimiss ko rin. Lahat na kapatid ko kasi ang layo mo. 10 oras ang biyahe. Talagang sacrifice talaga yung mga nangyayari sa atin pag nakalayo na tayo sa mga pamilya natin. Kaya kahit pagod, puyat, iniyak ko na lang ang time na yun. Yan lang may share ko sa inyo guys. Please subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa next video ko. Thank you and God bless.